Si Christopher Ian De Leon na mas kilala sa pangalang Ian De Leon sa industriya ng sining ay pinanganak sa Pilipinas at may taglay na pambihirang pinagmulan sa mundo ng showbiz. Siyang natatanging biolohikal na anak ng dalawang tanyag na personalidad sa bansa, sina Nora Honor at Christopher De Leon. Bukod sa pagiging biolohikal na anak, bahagi rin ng kanyang personal na buhay ang kanyang mga kapatid na inampon ng kanyang mga magulang sa magkakaibang panahon. Ang mga kapatid nito ay sina Lotlot De Leon, Matet De Leon, Kenneth De Leon at Kiko De Leon. Bagamat hindi sila magkakadugo sa biolohikal na aspeto, sila ay pinalaki sa ilalim ng isang pangalan at pamilya. Ang pagpasok ni Ian De Leon sa industriya ng pelikula ay hindi naging sorpresa sa publiko dahil sa kanyang angkan. Subalit kinailangan niya pa ring patunayan ang kanyang sariling kakayahan sa harap ng mga kamera. Formal siyang ipinakilala sa publiko bilang isang batang aktor noong taong 1985 sa pamamagitan ng pelikulang pinamagatang Super 123, isang proyekto na nagbukas ng pinto para sa kanyang mas malawak na pagkakalantad sa industriya. Sa mga sumunod na taon, partikular na noong taong 1986, naging bahagi siya ng mga kilalang pelikula. Ang kanyang maagang tagumpay nasundan pa ng pelikulang Takot Ako noong taong 1987 na nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga promising child stars ng dekada 80. Sa kanyang paglaki, nagpatuloy ang kanyang pakikipagsapalaran sa iba't ibang genre ng pelikula at telebisyon kabilang mga proyektong tulad ng Muling Umawit ang Puso, The Floor Contemplation Story at maging sa mga modernong pelikulang tulad ng Unofficially Yours. Sa pamamagitan ng mga gawain ito, nakamit niya ang ilang parangal at nominasyon na nagpapatunay na ang kanyang pananatili sa industriya ay hindi lamang dahil sa katanyagan ng kanyang mga magulang, kundi dahil na rin sa kanyang personal na dedikasyon sa sining ng pag-arte. Sa kabila ng mga panahong pinili niyang lumayo na ng entablado upang mag-focus sa kanyang pribadong buhay, ang kanyang pangalan ay nanatiling may timbang sa tuwing pinag-uusapan ng mga mahuhusay na aktor na may malalim na pinanghahawakang karanasan sa pag-arte. Ang pinakamalaking isyong kinasangkutan ni Ian De Leon at ng kanyang mga kapatid sa mga nagdaang buwan ay nagsimula matapos ang pagpanaw ng kanilang ina. Matapos ang libing ng superstar, lumitaw ang mga legal at emosyonal na isyu sa pagitan ng mga magkakapatid na naging sanhi ng isang pampublikong hidwaan. Naging mitya ng kontrobersiya ang pagpapahayag na si Ian De Leon ang kinikilalang sole legal heir o nag-iisang legal na tagapagmana ng ari-arian at legasiya ng kanyang ina. Ayon sa mga ulat at mga naging pahayag sa iba't ibang programa, ang katayuang ito ay may kinalaman sa legal na struktura ng mga ari-arian at sa kawalan ng isang huling habilin o partikular na kasulatan na nag-iiwan ng mga ari-arian sa mga adopted na anak na nagdulot ng magkakaibang interpretasyon sa ilalim ng batas ng pamilya sa Pilipinas. Upang pangasiwa ng mga naiwang asset at ang sining ng kanyang ina, itinatag ni Ian De Leon ng isang one-person corporation OPC na pinangalan ng Nora Honor Enterprise, kasabay ng isang non-profit na organisasyon na tinawag na Nora Honor Foundation. Sa kanyang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda noong 19 ng Hunyo 2026, ipinaliwanag ni Ian De Leon na ang layunin ng pagtatatag ng mga korporasyong ito ay upang magkaroon ng legal na otoridad at maayos na struktura ang pamamahala sa legasiya ng superstar. Ayon sa kanya, ang Nora Honor Enterprise ay isang for-profit entity na mag-oorganisa ng mga konsyerto, dokumentaryo, exhibit at mga musikal kung saan ang 15% ng kikitain nito ay direktang mapupunta sa Nora Honor Foundation para sa mga gawaing pangkawang-gawa. Binigyang din niya na ang kanyang hakbang ay hindi para sa pansariling pakinabang kundi upang protektahan at pagpatuloy ang alaala ng kanyang ina at nangako siya na magiging patas sa kanyang mga kapatid pagdating sa paghahati-hati ng mga makukuha mula rito. Ang pampublikong pahayag na ito ni Ian De Leon ay hindi tinanggap ng kanyang mga kapatid, partikular na si Lotlot De Leon na nagdulot ng isang matinding tapatan sa media. Noong 19 ng Hunyo taong 2026, sa gitna ng isang story conference para sa kanyang pelikulang pinamagatang 40 Days, naging emosyonal si Lotlot De Leon at hayagang tinawag na sinungaling ang kanyang kapatid. Maring itinanggi ni Lotlot De Leon ang mga pahiwatig na may interes sila sa mga material na ari-arian o na sinusubukan nilang agawin ng mana mula kay Ian De Leon. Ayon sa kanyang naging pahayag, tanggap ng 4 na ampon ng magkakapatid na sa ilalim ng batas o ayon sa sitwasyon ay kay Ian De Leon mapupunta ang anumang pag-aari ng kanilang ina at wala silang intensyong humingi o makipag-agawan para rito. Nilinaw ni Lotlot De Leon na ang tunay na naiwang ari-arian ni Nora Honor ay hindi bilyon-bilyon o napakalaking halaga ng salapi tulad ng mga haka-haka ng publiko, kundi mga piraso ng mga lupa lamang na matatagpuan sa rehiyon ng Bicol. Sa kanyang emosyonal na pahayag, sinabi niyang he can have it all na nangangahulugang maaari ng kunin ni Ian De Leon ang lahat ng lupain sa Bicol dahil para sa kanya, sapat na ang karangalan ng matawag si Nora Honor bilang kanyang ina at ang mapalaki ng isang superstar.
Ang ikinasama ng loob ni Lotlot de Leon ay ang paraan ng paglabas ng issue sa media na tila ipinapalabas na maramot o may mga kapatid na nagnanais mang-agaw. Ipinahayag niya na kinausap niya si Ian de Leon ilang linggo matapos ang libing upang itanong kung handa ba itong ibahagi ang mga ari-arian, hindi para sa kanyang sarili kundi dahil sa pag-aalala sa kanyang tatlong kapatid na sina Matet, Kiko at Kenneth na walang-wala at hindi nakatanggap ng anuman mula sa kanyang yumaong ina. Matapos ang naging pagsabog ng galit ni Lotlot de Leon, hindi na natiling tahimik si Ian de Leon at agad na nagbigay ng kanyang tugon upang ipagtanggol ang kanyang sarili noong ika-20 ng Hunyo 2026. Sa kanyang pahayag, hiniling niya kay Lotlot de Leon na itigil ang pagkalat ng mga maling impormasyon, lalo ng mga kwentong nakakarating sa kanilang ama na si Christopher de Leon. Ipinagtanggol ni Ian de Leon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabing ang kanyang pagpunta sa programa ni Boy Abunda ay para sa isang espesyal na yugto para sa Father's Day at wala siyang binanggit na masama o mapanira laban sa kanyang mga pamilya. Iginit niya na mula sa simula, partikular na noong nag-uusap silang lima matapos ang state funeral ng kanilang ina, naging malinaw siya sa pagsasabing nais niyang maging transparent ang lahat at hatiin ng pantay-pantay ang anuman sa takdang panahon. Ipinahayag ni Ian de Leon ang kanyang pagkadismaya kung bakit pinalalabas ng kanyang mga kapatid na siya ay madamot at nagtatanong kung sino ba ang may inaagaw. Gayong wala naman siyang direktang inakusahan sa kanyang mga naging panayam. Kinwestiyon niya kung pinanood ba ng kanyang mga kapatid ang buong programa bago sila mag-react ng may galit. Sinabi niya na itinuring niyang tunay na kapatid sina Lotlot at iba pa at patuloy niya pa rin tinatawag na ate si Lotlot sa kabila ng hidwaang ito. Ang palitan ng mga pahayag na ito ay nagpakita ng malalim na lamat sa komunikasyon ng pamilya kung saan ang magkabilang panig ay may magkaibang pananaw kung paano dapat pangasiwaan ang mga alaala at ang mga natitirang legal na obligasyon ng kanilang ina. Hinggil sa issue ng kanilang magkakapatid kasabay ng matinding sagutan ni na Ian at Lotlot, nagpahayag din ng kanyang saloobin si Matet de Leon noong ika-21 ng Hunyo upang magbigay ng linaw sa kanyang posisyon. Sa kanyang mga naging pahayag, sinabi ni Matet de Leon na siya ay pagod na sa patuloy na usapin ng mana na nagiging sanhi ng pampublikong kahihiyan para sa kanilang pamilya. Tahasan niyang sinabi na wala siyang pakialam sa mga ari-arian o sa mga ginagawa ni Ian de Leon at nais na lamang niyang humiwalay sa usapin upang makapamuhay ng tahimik kasama ang kanyang sariling pamilya. Ang kanyang pahayag ay nagpapakita ng labis na pagkapagod sa mga emosyonal na epekto ng kontrobersiya na tila ba walang katapusan. Bago ang kanyang huling pahayag, nakakuha rin ng pansin ng mga naging post ni Matet de Leon sa mga social media platform kung saan nagpahiwatig siya ng kalungkutan sa pagiging isang ampo na walang nakukuhang mana, na naging dahilan upang mas lalong mag-isip ang publiko tungkol sa trato at legal na karapatan ng mga adopted children sa pamilya ng mga sikat na personalidad. Bagamat may mga legal na opinion mula sa mga abogado na nagsasabing ang mga legal na ampon ay may katumbas na karapatan sa ilalim ng Family Code ng Pilipinas, ang kawalan ng malinaw na dokumentasyon at ang pagpili kay Ian de Leon bilang tagapamahala ng one-person corporation ay nagdulot ng sitwasyon kung saan ang pamamahala ay natira lamang sa kamay ng nag-iisang biyolohikal na anak. Ang deklarasyon ni Matet de Leon na nais na niyang umiwas sa issue ay nagpapatunay na ang lamat sa pagitan ng mga ampon na anak at ni Ian de Leon ay malalim at nangangailangan ng mahabang panahon ng hilom. Isang mahalagang aspeto ng isyong ito na dapat linawin ay ang tunay na halaga ng state o ari-arian na naiwan ng national artist na si Nora Aunor. Sa kabila ng mga lumalabas na mga balita sa internet na nagpapakita ng mga hindi makatotohanang bilyong halaga ng net worth o mga mansyon, ang katotohanan na kinumpirma mismo ng kanyang mga anak tulad ni Lotlot de Leon ang simple lamang ang mga naiwang asset ng superstar. Ang mga ito ay binubuo lamang ng ilang piraso ng lupa sa Bicol at ang mga karapatan sa kanyang mga sining, kanta at mga pelikula na sakop ng batas ng copyright at intellectual property. Walang malalaking bank account o malalawak na negosyo na naiwan, kaya naman ang pag-aaway ng magkakapatid ay mas nakasentro sa prinsipyo, komunikasyon at sa pamamahala ng legasiya kaysa sa aktual na yaman. Ang hidwang ito ay nagbunga rin ng malinaw na paghahati sa pamilya na nakita ng publiko noong unang anibersaryo ng kamatayan ni Nora Aunor noong ika-16 ng Abril taong 2026. Sa halip na magkasamang buong pamilya upang alalahanin ng superstar, dalawang magkahiwalay na pagtitipon ng naganap. Pinangunahan ni Ian de Leon kasama ang kanyang pamilya at mga tapat na tagahanga ng kanyang ina ang isang seremonya sa libingan ng mga bayani kung saan nakalibing ang national artist. Sa kabilang banda, sina Lotlot de Leon, Matet de Leon at Kenneth de Leon ay hindi dumulo sa nasabing aktibidad at sa halip ay nag-organisa ng isang hiwalay na misa sa St. John Paul II Parish na matatagpuan sa Quezon City. Ang pangyaring ito ang nagpatibay sa hinala ng publiko ng hindi pagkakaunawa na hindi lamang isang simpleng diskusyon, kundi isang malubhang pagkakawatak-watak ng mga magkakapatid. Sa kasalukuyang panahon, si Ian de Leon ay aktibong naninirahan sa Pilipinas at nakatutok ang kanyang buong atensyon sa pamamahala at pagpapatakbo ng mga strukturang legal na kanyang itinatag para sa kanyang ina. Bilang solong tagapamahala ng Nora Aunor Enterprise, abala siya sa pagpaplano at pag-aasikaso ng mga legal na dokumento para sa mga darating na proyekto na naglalayong ipakita muli sa publiko ang mga gawa ng superstar.
Kabilang sa kanyang mga pinagkakaabalahan ang pakikipag-ugnayan sa mga producers at direktor para sa posibleng pagbuo ng mga dokumentaryo, exhibit at mga teatro na magpaparangal sa kontrobersyal ngunit makasaysayang buhay ni Nora Aunor bilang isang national artist. Kasabay nito, pinamamahalaan din niya ang pagpapatakbo sa Nora Aunor Foundation upang masigurado ng mga pangkawang gawain na sinimulan ng kanyang ina noong ito ay nabubuhay pa ay may pagpapatuloy sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo mula sa mga kikitain ng negosyo.